May latest update na nga pala sa ating Gilas Pilipinas. Sa June 21 ay magsisimula na ang closed-door training ng ating national team sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna. Ito ay upang paghandaan ang nalalapit na FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa bansang Latvia. 3 araw sila magkasama-sama sa isang bubble camp setup upang mag-ensayo at magsagawa ng team building. At sa June 25 naman, lilipad na ang Gilas Pilipinas patungo sa Europa para sa kanilang friendly match laban sa Turkey at Poland. Una nilang makaharap ang Turkey sa June 27 sa kabisera nito na Istanbul. At pagkatapos naman ay bibiyay sila sa Katowice sa June 29 kontra naman sa Poland bago bumiyahe patungo sa Latvia. Ang host nation at world rank number 6 Latvia ang kanilang unang makaharap sa July 3 at sa July 4 naman makakasagupan nila ang number 23 rank na bansang Georgia. Kung sakali makapasok sila sa next stage, makakaharap naman nila ang alinman sa Brazil, Cameroon at Montenegro. Mabigat ang competition na ito dahil kung sino man ang magkampiyon sa qualifying round na to ay sila lamang ang makapasok sa Olympics. Bagamat maikling araw lang ang ibinigay sa Gilas Pilipinas para sa kanilang paghahanda, umaasa ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na makapasok pa rin ang ating national team sa Olympics. Sa ngayon, inanunsyo na ng SBP ang Final 12 na katawan sa torneyong ito. Kabilang nga dito si 7-time PBA MVP Junmar Fajardo, Scottie Thompson, Chris Newsome, CJ Perez, Calvin Oftana, Dwight Ramos, Kai Soto, Carl Tamayo at Kevin Kiambao. Si Justin Brownlee naman ay pabalik na ng Pilipinas matapos malaglag ang kanyang kapunan na Pelita Jaya sa ongoing Basketball Champions League Asia. Sina Jamie Malonzo at AG Edu ay hindi pa rin makapaglaro dahil may iniinda para silang injury. Bagamat may balita nga nitong mga nakarang araw na malaki na ang chance na makabalik na sa Gilas Pilipinas si AJ Edu, sinabi ni Coach Tim na hindi nila isama sa lineup si Edu upang tuloy na itong gumaling. Expected na rin natin na injury prone na si Edu dahil na rin sa kanyang mga past injury. At dahil nga dyan, si Japet Aguilar at Mason Amos ng Ateneo ang ipapalit muna sa dalawa para sa torneyong ito. Malaking kawalan si Edu para sa competition na ito dahil alam naman natin na kaya sana makipagsabayan ng isang AG Edu sa mga mabibilis at malaking players ng Latvia at Georgia. Pero ganun pa man, good move pa rin ito para kay Coach Tim Cone dahil mas pinapahalaga niya ang kalusugan ng mga players. Kapasipasin nga na wala pa rin sa lineup si Ren Sabando kahit pa nagpahayag ito ng intensyon na mapabilang sa final lineup. Kaya nga, ang 6'2" guard ay sumali na lamang sa Strong Group Athletics. Tulad ng Gilas, nangarap din ang SGA na mabigyan ng karangalan ang ating bansa. Ang Final 12 ay komposisyon ng mga agile big man, slashy guard, versatile wingman, forward na may legit outside shooting, at veteran players. Si Kai Soto ang pinakamatangkad na may height na 7'3", habang si Scottie Thompson naman ang pinakamaliit sa taas na 6'1". Makaharap nila sa unang laro ang host nation Latvia. Ang Latvia ang siyang tinuturing na hot team ngayon sa mundo ng international basketball dahil bago ang World Cup, sila ay nasa pang 28th rank pero after ng kanilang magandang laro noong World Cup, sobrang taas ang itinalo nila hanggang sila ay mag number 6 na sa kasalukuyan. Nangyari ito dahil sa kanilang successful stint noong World Cup dahil hindi inaasahan na makapasok ang isang non-contender nation sa quarterfinals. Muntik pa nga nila matalo ang reigning champ Germany sa isang dikit na laban. Kung average height ang pagbabasihan, hindi naman nalalayo ang Gilas na may 6'5" habang ang Latvia ay 6'6". Pero tulad ni AJ Edu, medyo tagilid din ang kanilang superstar player na si Kristaps Porzingis dahil sa tinamo nitong injury sa ongoing NBA Finals. Ganun pa man, hindi natin pwedeng maliitin ang Latvia dahil noong World Cup, wala din si Porzingis sa lineup. Ano sa tingin niyo mga kabola? May tsansa kaya na manalo ang Gilas Pilipinas sa napakalakas na Latvia? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.